kuha ng kontrata, kumita pa siya sa palpak niya. So, ito ay worse sa priniprito ka sa sariling mantika. Di ba? Prinito ka sa sariling mantika, nagka-problema, dinimanda mo pa yung nagprito sa'yo, kumita ka pa ulit. Di ba? Ang tumbok lagi ika-4 na araw ng Senate trial pero hanggang ngayon hindi sumisipot si Vice President Inday Sara Duterte. Alam naman nilang hindi kailangang sumipot, hindi kailangang pumunta at represented nga ng defense. Pero yun kagad ang paunang salita nila, hindi na naman sumipot, no? In the same way na bakit ka naman sisipot dun sa Committee on Injustice na pinangungunahan nito si Jervil Luistro, no? Na alam mo namang unang-una hindi mo madidepensahan ang sarili mo doon, hindi ka makapagsasalita, miski mga abogado mo hindi makakapag-cross-examine ng mga testigo nila, no? Na puro naman kapalpakan ang ginawa. Si Ramil Madriaga na ewan ko sa nilang dinampot yung halatang-halata, bistadong-bistado, maski sino nanonood na nagsisinungaling ng katakot-takot, no? So, sa tamang panahon, siguro, depende sa pag-estima ng defense, kung kinakailangan nilang iharap si Vice President Inday Sara, siguro haharap. Pero, malinaw na malinaw sa rules of the Senate trial na walang compulsion na pumunta doon o tumistigo o miski magpakita man lamang si Vice President Inday Sara. Opo. Siguro huli na lang, Sir Lito, ano ba dapat tingnan ng publiko? Sabi mo kanina, yung ibang media, iba-iba po yung pinapalabas. So, ano ba dapat ang bantayan? Ano ba dapat ang tingnan ng publiko pagdating po itong impeachment trial? Alam natin, information overload, no? Pero bilang gabay sa ating mga kababayan, paano po nila dapat tingnan itong impeachment trial ng pangalawang Pangulo? Pinakamagandang sabihin sa taong bayan, sa kanilang pakikinig, sa kanilang pagmamasid, no, ay ihambing nila kung paano pinipersecute si Vice President Inday Sara. Sabihin na nating halimbawang may mga pagkakamaling nagawa, no, na sa tingin ko nga ay conspiracy, sinet up siya, no, compared dun sa pagkalaki-laking mga pagnanakaw, no, na ginawa sa kabangbayan ng kasalukuyang administrasyon at mga alipores nila. How do you compare 125 o 112.5 plus 500 million na hanggang ngayon ay wala pang final COA report, no, compared to kitang-kita natin yung mga ghost projects at yung mga substandard projects na wika nga ni Congressman Egay Erice sa kanyang pag-estimate sa 3 taong budget ay umabot ng 1.8 trillion pesos ang winaldas, no? Magkano diyan ang pumasok sa kung kani-kaninong bulsa? Yan ba ang gusto nating kampihan? Yan bang mga taong yan na ngayon umuusig kay Vice President Inday Sara? They're not coming to court with clean hands sapagkat sila ang pinakamarumi dito sa ating corruption scandals, no? Sila pa ang may ganang usig dito sa ating Vice President na wala namang kapangyarihan na gaano sapagkat siya ay spare tire lamang, no? So malinaw na malinaw. Talagang ang gusto lamang nila ay mawala siya sa eksena para sa 2028 happy days are here again para sa mga kawatan, para sa mga mandarambong sa ating bansa. Handa at hindi natatakot si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dumalo bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Martes, July 21. Ito ay sa kabila ng babala ni Senator Judge Pia Cayetano na posibilidad na makontempt ito dahil sa umunoy intimidation o pananakot at pagtatangkang mabawasan ng ilang senator judges. Matatandaan na naging mainit ang usapin matapos ihayag ng NBI Director na magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay sa issue noong 2019 SEA Games, kung saan aabot umano sa 10 billion pesos ng pondo na galing sa budget insertion ang inilaan para sa pagpapatayo ng sports complex sa New Clark City sa Tarlac. Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya kasi mas maganda naman nga pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. Itinanggi ni Matibag na timing sa kanyang pagharap sa impeachment court ang gagawin nilang investigasyon
at iginiit na ginagampanan lamang niya ang mandato ng NBI na pag-iimbestiga sa mga katiwalian. Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung i-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihinto na yung ating mandato? At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Bagaman handa at hindi natatakot, nananawagan pa rin ang NBI Director sa Senator Judges na gawing patas ang pagdinig. Yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pa lang ng ebidensya eh. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Samantala, dumepensa rin ang NBI chief sa inihayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano patungkol sa proposed NBI Academy sa Clark. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babaliktarin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. Kasi malabo naman yun na magkaroon na ng contractor dahil yung lupa nga hindi pa naitatransfer sa amin eh. Wala pang ang plano eh. So hypothetical yun para maintindihan ng tao. The proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 Organizing Committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe, in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that Senator proceeding. Judge Cayetano may make his manifestation. Okay. For the record, sir. So, first and foremost, as sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpi ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yan. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here.
despite of many, many other important things, not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo nung bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag yung isang bureau head, NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi, kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa, I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution,
To be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yon. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Mataas na yan, susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning meron na silang conclusion na gustong mangyari,
no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her. Ano hong masasabi po ninyo? Initial o unang assessment po ninyo sa day 4 ng impeachment trial, lalo na po itong ikalawang testigo po ng prosekusyon. Unang-una ako'y nagpapasalamat sa SMNI, sa DZAR, sa inyong pag-anyaya kasi kanina pinakikinggan ko yung inyong news reports at compared do sa mga napakinggan ko kagabi, galing do sa mga tinatawag nating traditional media o yung ang mga nagmamay-ari ay yun ding mga nagmamay-ari ng mga pinakamalalaking negosyo dito sa Pilipinas, kayo'y balansyado. You showed also the questions of the senator judges as well as the defense panel, samantalang yung iba kagabi puro lamang yung mga questions ng prosecutor at halatang halata mo na slanted yung kanilang pagbabalita na hindi tuloy makuha ng ordinaryong mamamayan na nakikinig doon sa kanilang mga istasyon yung talagang nangyari doon sa hearing kahapon, no? Kaya't ako'y nagpapasalamat at ako'y binigyan naman ninyo ng pagkakataon na makapulong kayo ngayong umaga. Opo. Thank you, Sir Lito. Ano yung masasabi po ninyo na doon sa naging cross-examination ay pinuntirya po ng depensa yung mga dokumento na discovering may mga discrepancies, may mga baga hindi naaayon, no, sa timeline. At sabi typo. Sa inyo pong pananaw, gaano ho ito kabigat o para po sa isang prosekusyon o sa depensa man ang ganitong ipinapakita na isang testigo po sa impeachment trial? Kung ang mga itong sila Lotok at sila ano pangalan no isa Kalilong Yes. no? O yung kanilang grupo ay nagkataong ang boss nila ay si dating PNP Director General, PNP Chief Ping Lacson, tatawaging Islapi yung kanilang report. Ganyan din ang ginagamit na description, hindi lang ng mga pulis, kundi pati ng militar. No? Islapi, ibig sabihin, basura yung kanilang investigasyon. In such a high-profile case, hindi naman ito miski na ordinaryong tao halimbawa ang iyong iniimbestigahan, dapat tama lahat ng iyong sinusulat. Ini-inspeksyon mo ang bawat linya ng iyong report at iyong affidavit. Ito, Vice Presidente ng Pilipinas at pangalawa, napaka-high profile nitong case. Buong Pilipinas alam itong kasong ito. Pagkatapos ang dami mong pagkakamali. Unang-una na lamang, natatandaan nyo kahapon, nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Mataas na yan. Susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning, meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her, no? Miski sinong piskal itatapon ito, kaya nga miski DOJ napahiya Kasali rin naman ng DOJ dyan sa pagdiin kay Vice President Inday Sara, pero miski sila napahiya doon sa unang report kaya ibinalik at humihingi ng additional evidence. Opo. At bukod pa dyan, Sir Dito, madagdag ko lang din, yung pag-amin po ng ni Attorney Lotok na gumagamit po sila ng templated na mga affidavits o template affidavits na may magkakahawig po, no? Na maling spelling, na-discover po yan. Tulad po nung yung mama
na sinasabi po doon sa affidavits para po sa iba't ibang agents. Sa tingin po ninyo, ito po ay minadaling demolition job o talagang standard operating procedure na ng ahensya? Ang lahat ng ito ay demolition job from the very beginning. Ito'y matagal ng pinlano. It is a conspiracy from the very top of government, no? Mag-umpisa doon sa pag-alok ng confidential funds galing sa Office of the President, tinransfer sa Office of the Vice President. Doon pa lamang, ang problema nga nito mukhang na-set up ang Vice President Sara na ang akala naman niya ay bukal sa damdamin o sa loob ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang DBM, kasama Office of the President, kasama ang ang House of Representatives ng pangalawang taon, na mabigyan siya ng confidential at intelligence funds para magamit niya upang mas mabuti niya, mas maigi niyang mapadala ang kanyang mga serbisyo sa ating taong bayan. Pero ito'y mukhang na-trap siya. At kaya, alam nila ang plano, at talagang conspiracy from the very top. Kanya sinundan ito ng mga Quadcom, ng public accountability hearings, na nakita rin naman natin na napaka one-sided. Dumating dun sa talagang iniipit ang Office of the Vice President at ang DepEd, to the point na ikaw man ang nasa lugar ni Vice President Inday Sara, halatang-halata mo na persecution ito, this is an inquisition. Parang nung panahon ng Kastila, nung panahon ng mga hari at reyna sa Spain na ini-inquisition ng mga Hudyo, ini-inquisition ng mga hindi naniniwala sa simbahang Katoliko, no? Ganun na sistema eh. Kaya talagang nirarush pa nila yung investigation. Isipin mo, November 23 ng madaling araw nang magsalita si Vice President Inday Sara, yung bugso ng damdamin niya, yung galit niya dahil sa nais na ilipat ang kanyang Chief of Staff na babae pa man din mula sa House Detention Center to the Women's Correctional sa gitna ng gabi, no? O sa madaling araw. So talagang sinadya ang lahat ng ito, no, para mapikon, magalit, no, si Vice President Inday Sara at magkaroon sila ng dahilan para i-trigger yung first impeachment complaint na ginawa February 5. So minadalian from November 23, 24 all the way to the Christmas vacations, all the way to January 30, yung first affidavit or IDF. Opo. At nanindigan pa itong si Attorney Lotok na may real and actual threat nga daw. Umano itong banta ni VP Sara, gamit daw yung 4 na batayan, yung kanyang manner, yung kanyang literal meaning, yung toxic relationship at yung nature ng kanyang instruction, Sir Lito. Pero dapat ba sa mata ng publiko, dapat bang paniwalaan ang mga ganitong mga sinasabi ng testigo kung kulang o baga may error, may typo error, mali-mali yung mga petsa at hindi pa masyadong hindi may personal na hindi pa nga alam niya kung ano yung talagang kompletong detalye ng ginagawang investigasyon doon sa ibang mga media. Sa inyo pong pananaw, Sir Lito, ano yung masasabi po ninyo? Masyadong imaginative, no, at speculative yung kanyang mga conclusions, no. Matatandaan natin na nagtanong mismo si Senate President Sherwin Gatchalian at maging si Senator Alan Cayetano na binanggit niya doon sa kanyang report yung statements ng AFP, ng PNP, ng National Security Council, pero hindi man lang niya in-interview ang mga opisyal nito. Hindi man lang niya tinanong anong findings o hindi man lang siya humingi ng tulong dito sa mga to. Meron diyang CIDG, meron diyang ISAP, meron diyang National Security Council na merong malawak ang kaalaman tungkol sa intelligence. Bakit hindi man lang sila nakipag-ugnayan dito? Kaya
bistadong-bistado na minamadali lamang yung report dahil nga planadong-planado yung first impeachment complaint na ngayon ay inulit sa second impeachment complaint, no? This is a setup. Malinaw na malinaw ito, no? Opo. Sir Lito, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, doon po sa mga senator judges, papaano po ninyo tinitingnan ang kanilang mga political biases, kung meron man? Well, hindi ko nababanggitin kung sino kasi lahat naman tayo siguro Yes, yes. nakakapakinig. Siguro may mga isa o dalawa na malinaw na may script na binabasa at mukhang nagte-text yung prosecution panel o yung mga congressmen dun sa kanilang mga kakamping senador. Pero makikita rin natin na basically open ang mind ng karamihan, no, doon sa mga nagtatanong na senator judges, no. Kaya nakapunto sila ng mga magagandang aspeto kung saan nabutasan itong testimonya nitong si Regional Director Lotok, no, na nalaman ko lamang kasi nung Sabado, nagkataong ako'y naimbita sa 60th wedding anniversary ni dating Mayor Lito Atienza at ang nakaupo ko sa lamesa ay puro mga pari, no? Mga pari ng simbahang Katoliko kasama ang si Bishop Bacani. At doon ko lang nalaman na ito palang prosecutor yung lead prosecutor dito sa article na ito, si Attorney Ligutan, ay classmate ni Jude Asidre ng Tingog Party List, no, na bata ni Speaker Romualdez. At kahapon do sa pagpapalit nila ng kasi yung isa doon sa mga nasa lamesa namin, classmate niya sa seminaryo. Mag-classmate sila sa seminaryo. Si Asidre siya at saka itong si Ligutan. Pagkatapos, ito pala si Lotok ay nagkaroon din, taga-waray-waray din. I'm not making any binanggit ko lang ito just to show na siguro nga talagang planadong-planado ito. Pati yung mga cast of characters, wika nga, puros mga taga-isang lugar lamang. Ano? But the point is, palagay ko, unti-unting nabubuksan ang pananaw ng ating mga senator judges, no, dito sa napaka-damaging na testimony nitong si Lotok, Attorney Lotok, no? Para nilang makita na talagang mukhang sinet up lamang si Vice President Inday Sara Duterte rito. At wala talagang malinaw na basihan para sabihin siya ay inciting to sedition. Napakabigat nun para mo maano sa ganyang klaseng investigasyon. At pangalawa, yung grave threats, no, which constitute, according to the prosecution, an impeachable offense. No? Sir Lito, si Admar po ito, magandang umaga. Magandang umaga Mapapansin po sa iyo, natin, every panahon ng kampanya, during sa pagsasalita ng mga politiko, hindi po ba hindi rin may iwasan itong mga ganitong mga banta-banta na, alam niyo na, pagkalaban sa mga politika, pang-bluff, lalo na pag may narinig ka na banta, iba-bluff mo rin siya. Kasi meron din akong nababasang mga komento po na kung sadyang gustong i-assassinate ng pangalawang Pangulo, ang kanyang target, bakit niya ito isa sa publiko? Sir Lito. Tama ka dyan, Admar. At maski na ordinaryong na tao sa karsada, palagay ko, maniniwala dyan sa iyong puntong sinabi na yan. No? Kung talagang meron kang plano, bakit mo i-advertise? Bakit mo sasabihin antimano kung ano yung plano mo? Para bang yung ginawa nitong si dating nung first day ba yon o second day yata ng trial na si Attorney Lorna Capunan na sinabing balak daw nilang kuning hostile witness si Vice President Inday Sara. Kung may balak kang ganun, wag mo sabihin, imbitahin mo na lang, humingi ka na lang ng sampina ad testificandum, no? Kaya
Yun ang problema sa mga tao na nauuna ang daldal kesa sa pag-iisip na malalim na pag-iisip at pagsusuri, no? Talagang kung sa ano, inaaksaya ng mga ito ang panahon ng buong sambayanan na dapat ay nakatuon sa mga pang-araw-araw na problema natin. This is all toxic political noise, no? At paalala ko lamang sa ating tagapakinig na matatandaan nyo siguro na si Bongbong Marcos, mismong presidente, nagsabi noon na this impeachment will not do any good for a single Filipino. Di ba meron siyang sinabing ganon noon na ayaw niya raw, kesyo hindi niya raw gusto itong impeachment. Samantalang ngayon, malinaw na malinaw, nagsisinungaling silang lahat. Opo, at batay nga dito sa impeachment law natin, no, sa 1987 Constitution, yung accountability of public officers, sinasabi nga dito na ang pwedeng kaharapin ma-i-impeach ang isang impeachable official kung meron siyang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other crimes, or betrayal of public trust. Parang hindi ata na isaklaw itong Article 4 na ito sa high crimes, kung di ako nagkakamali ha, kundi doon sa betrayal of public trust ata. At marami akong nakakapanem din ng mga abogado na kung simpleng ganyan lang, dapat nalahad na lang dito sa 1987 Constitution na pati na lang yung mga common crimes. Kasi specific naman dito yung yung mga talagang dapat na ma-convict siya or meron siyang kasalanang nagawa. Wala naman po yung mga, halimbawa, yung sinasabi rin nilang grave threat. At sabi nga ng depensa, sampahan na lang siya ng kaso sa RTC or NTC kung sino bang nakakasaklaw nito. And to take note, mahigit 1 taon na naisubmit yung kanilang resulta ng kanilang investigasyon sa DOJ at hindi pa ito umusad sa korte, Sir Lito. Tama ka dyan, Admar. Bakit binaliwala hanggang ngayon ng DOJ yung investigation report at affidavits nitong NBI, no? Wala pa sila isinasampa unless this is all part of a plan na talagang impeachment ang gagamitin. Hindi yung papanagutin si Vice President Inday Sara for grave threats, kundi gamitin ito, i-elevate ito sa impeachment trial dahil ang kanilang gusto lamang mangyari ay ma-disqualify siya na tumakbo sa 2028 presidential elections. Dahil sa malakas ang kanyang mga popularity, hanggang ngayon mataas ang kanyang popularity numbers, samantalang pabagsak ng pabagsak ang popularity at approval at trust rating ni Pangulong BBM. So talaga ang intensyon lamang ay mawala siya sa eksena, no? In the same way na inalis nila rito si Pangulong Rodrigo Duterte at itinapon doon sa ICC na labag sa sarili nating batas maging sa mga patakaran ng ICC, no? So all of this is political. Yun na nakakainis dito sa mga nangyayari sa ating bansa, Admar, no? Isinasakripisyo ang kalagayan ng ekonomiya, ang kalagayan ng bawat isang mamamayan para lamang sa politika, para lamang manatili sila sa kapangyarihan at manatili rin sila sa pagnanakaw sa kabangbayan. Opo, dito naman po sa pagbabatay, kung pagbabatayan po natin yung mga sinasabi ng mga witness, yung mga nasa prosekusyon, lalo na yung mga aligasyon or mga pumupuna dito sa pangalawang Pangulo, may isasantabi ba natin na wala talagang kamay ang ehekutibo, lalo na ang Pangulo, sa mga kasong kinakaharap ng pangalawang Pangulo? Now, parang ginagawa naman nila tayo mga tanga para mangyari ito. Unang-una, dun sa unang impeachment trial, sino unang-unang pumirma? Anak ng Pangulo. Sino huling-huling pumirma? First cousin ng Pangulo, noon ay speaker pa. Pagkatapos dito sa pangalawang impeachment trial, kitang-kita naman natin dun sa
ginawa parang mini trial nitong si attorney Congresswoman Jervy Luistro. Kitang-kita naman natin kung paano pinatakbo yung investigasyon, no, yung preliminary investigation, so-called, doon sa Committee on Justice. Na ngayon ay mas marami ang pumirma, 257 ba o something like that, no? 257 na batay sa mga sinasabi ng kapwa congressmen nila katulad ni Congressman Egay Erice ay mukhang may pabuya para ka pumirma, no? At yun na nga, na-discover na natin yung flood control projects, no, noong 2023, 2024 and 2025 budgets. Siguro ngayon farm to market roads naman ang paggagalingan ng kanilang mga pabuya, no? This has become so much of a criminal conspiracy against the interests of the Filipino people. Opo, agad po na depensa ng administrasyon ay walang halong politika ito, lalo na yung mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, nagiging kritiko ng administrasyon na maraming kinakaharap na kaso, nakakulong na ngayon, meron pang bantang ikukulong yung iba, pero sasabihin ng administrasyon, lalo ng Malacanang, na walang halong politika ito. Paano maging kapanipaniwala ang ganitong pahayag po, Sir Lito, sa mga pangyayari po ngayon para paniwalaan natin sila na walang halong politika at nagkataon lamang ang lahat? Unang-una, nakita natin kung paano si presiding officer Senator Chis Escudero ay sinabihan inakusahan na hindi lamang doon sa nitong si Yusek Romy Bernardo na ngayon ay state witness, no? At na-implicate din doon sa mga sinabi ng mga Marines, ex-Marines, ex-sundalo tungkol sa mga delivery ng maleta, no? Na tinakot at nung bumigay, ngayon ginawa pang presiding officer. So meron ka ng presiding officer na bagamat so far, dahil matalino naman yan, bigay na natin sa kanya yon kay Senator Chis Escudero at magaling na mga abogado yan. Pero at the end of the day, hindi mo matatanggal yung duda o yung agam-agam na kasi merong sword of Damocles over his head. Ganon din si Senator Joel Villanueva. Sabi ng ombudsman, sa loob ng 2 linggo, magsasampa na kami ng kaso. O 2 buwan na po ang dumaan sa ombudsman Boying Rimulya. 2 buwan na po. Nasan yung kaso? Pero in the meantime, tumalo na doon sa kabila. No? Si Senator Marcoleta, walang kakwenta-kwentang kaso na ginawang plunder, imbis na graft. No? Kitang-kita natin na talagang they will move heaven and earth, wika nga, para lamang matanggal sa pagka-vice presidente si Vice President Inday Sara. Kaya ito'y magtatagal pa ito at in the meantime kung ano-anong kabulastugan ang ilalabas nila, maaring yung mga iba ay hinahanapan pa nila ng ebidensya. Hanggang ngayon ay nag-fishing expedition pa sila para lamang siraan ang siraan. Kasi double prong dito, Admar. Kung halimbawa ang ating mga senator judges ay hindi bumoto for conviction, no, dahil 16 votes ang kinakailangan to convict at hindi nila maabot yung 60 na yon, gagamitin nila itong mga buwan na darating ng investigasyon para siraan si Vice President Inday Sara, katulong ang media na kakampi nila, no, para nga ang lumalabas lamang sa mga ibang media liban na lamang dito sa SMNI at saka sa Net25 ay slanted para ikondena in the public eye itong si Vice President Inday Sara. Napaka-unfair ng ginagawa. Ang politika dapat merong tawag sa Kastila, hugar limpyo yung patas na laban. Dito sa gobyerno natin walang patas na laban Everything is always one-sided. Opo, at nakikita nyo rin po ba, Sir Lito, na sakaling i-impeach nila ang pangalawang Pangulo, lilipat na sa kanila ang mga supporter ng pangalawang Pangulo kung sino man yung kanila pong magiging pambato
O baka naman, under pa rin ng, ni Vice President Sara Duterte, yung mga galing sa suporta niya, doon lilipat yung mga supporter niya. Primero sa tanan, Admar, kitang mga Bisaya, kitang mga taga Mindanao, dili man kita mo uyon sa kining mga gihimo nila kontra kang Inday Sara. That is 33.5% of the vote. Hindi ko pa binibilang ang mga Bisaya at ang mga taga Mindanao na nakatira sa Luzon, no? Yun hindi matitinag yon sapagkat nakita nila, no, kung paano inapi ang kalahi kaya na sabihin na natin kapwa nila Bisaya at kapwa nila taga Mindanao na si Inday Sara at maging ang siguro hindi ako nagkakamaling sabihin na ang pangulo na pinakamahal ng taong bayan, hindi lamang ng Bisaya at Mindanao, kundi ng pati ng mga taga Luzon at taga NCR na kanilang sinuko, itinapon, ikinidnap at pinadala doon sa Den Haag. Hindi kayang makalimutan ng taong bayan ang ganyang kalalang kasamaan. Opo, dito naman po sa nakatakdang SONA ng Presidente, ano po kayo sa tingin ninyo, sa assessment po ninyo sa nakalipas na isang taon na ang kanya pong ipagmamalaki? Well, balita ko unang-una, inumpisahan niya itong rigudon o pagtanggal ng ilang mga opisyal sa kanyang kabinete na bagamat sangkot sa mga kung ano-anong akusasyon ng katiwalian ay hindi tinatanggal kundi pinagre-resign dahil may sakit o kaya nire-recycle, no? From one position to another position. Sasabihin niyang paglilinis ng pamahalaan yan, good governance kuno, no? Pangalawa, siguro, at ito'y mga bali-balita na nasasagap natin, meron daw mga ilang congressman na sasampahan ng kaso ng patungkol dito sa flood control scandal para naman hindi kahiya-hiya na ibalik sa kanya yung kanyang mga katagang mahiya naman kayo na binitiwan niya noong nakaraang SONA. So, but all of this is optics. Lahat ito ay kunwari lamang. Isipin mo nga, yung secretary ng DPWH gagawing state witness. Saan ka nakakita? Yung taong pumirma ng kontrata, yung nagpabid ng kontrata, yung nagbayad sa mga kontraktor, gagawin mo state witness. Lokohan lahat ito, Admare. Kaya nga, kung basta natatawa na lamang tayo kumisa sa kanilang ginagawa. Pero halatang halata no? Opo. Ewan ko kung ano sasabihin niya sa susunod niya SONA. At ano'y pagmamalaki niya. Wala namang, dito pa lang sa Quezon City, sa Manila, nagbaha-baha na naman. Sa Bulacan, bumalik ang baha. Sa Pampanga, nagkaroon ng landslide sa Davao Occidental, sa Panay, kung saan-saan. Nasaan yung mga proyektong pinagmamalaki nilang 5,500 flood control projects? Opo, meron pong inilabas ang SWS na survey na mula negative 15, naging negative 7 ang net satisfaction rating. Pero negative pa rin po, mas marami pa rin po yung hindi satisfied sa pamumuno kumpara doon sa satisfied. Anong basa niyo po rito, Sir Lito? Alam mo, Admar, dapat malaman ng taong bayan na yung pagsa-survey, hindi ibig sabihin na gumawa ka ng let's say 1,200 or 1,800 respondents nationwide ay lahat ng probinsya o lahat ng rehiyon ay nasa survey. So for instance, pag sinabi mong Kabisayaan, sa unang survey pwedeng doon ka mag-survey sa Cebu City, halimbawa sa Tacloban, no? Sa susunod na survey, para yan Tampiolo, inililipat, mapupunta naman sa Iloilo, sa Bacolod, ganyan yan no? At kung kakargahan mo yung halimbawa, yung Ilocos, dadagdagan mo ang isa-survey mo doon, hindi naman nalalaman ng taong bayan kung paano talaga yung mechanics ng pagsasurvey. Kaya kung matatandaan mo noong 2025, lahat sila, Pulse Asia, SWS, WR numero, ano pa ba yun? Kung sino-sino pa, Tangere. Lahat sila, ibang-iba ang kanilang naging prediction ng survey compared sa naging resulta. Ang tumama lamang si Malutikia, yung kanyang publicus.
Di ba? Na sinabi niya kung sino ang mananalo at sino matatalo doon sa senatorial survey. Siya lamang ang tumama. Hindi ko pinagbibintangan ng bias ang mga yan. Ang sinasabi ko lamang, hindi mo kayang kunin ang pulso ng buong bansa, no? You can only estimate, you can only approximate. Kaya kung sinasabing -7 na ngayon, dati -25 ba o -15, ngayon ay -7, maaring yan ay dahil napunta halimbawa ang Visayas sa Tacloban, sa Waray-Waray. Napunta, mas madami ang napuntang, nagkaroon ng respondents na galing sa Kabikulan o kaya ay sa Ilocos, no? So we have to take all of these surveys with the grain of salt, no? Ang malinaw na malinaw, palagay ko naman lahat ng tao ngayon ay nakakaranas ng hirap, ng gutom, na hindi magkasya yung kakarampot nilang kinikita, samantalang pataas ng pataas ang presyo na wala namang magawang solusyon ang pamahalaan. O ngayon, pumutok na naman yung Iran. Nagbobombahan na naman sila doon. Sa isang linggo, tataas na naman ang presyo ng gasolina. Mano bang tulungan naman ng gobyerno ang taong bayan? Bawasan man lamang yung VAT o yung excise tax na pinangako, hindi rin naman ginawa, no? Para man lamang mapaibis na, medyo makabawas naman, no, sa gastusin ng taong bayan at sa pagtaas ng presyo ng pangunahing mga bilihin, no? Wala eh. In essence, this is a government that can be characterized as 1, overspending, 2, overtaxing, 3, overborrowing, and 4, overstealing. Uulitin ko, overspending, overtaxing, overborrowing, overstealing. Yan ang pamahalaan na ng ating liderato sa kasalukuyan. Opo, at kung pagbabatayan ito pong assessment natin ninyo, Sir Lito, sa performance ng kasalukuyang administrasyon, lalo na ang Pangulong Bongbong Marcos, kung meron po siyang i-endorso for 2028, may bigat ba ito? May dating ba ito? Dapat bang makakuha ang isang nag-aasam na tumakbo sa darating na 2028 election ang endorso ng isang Marcos Jr.? Yan ang malinaw na magiging kiss of death. Kanya nga ang solusyon nila, tanggalin ang kalaban, no? Ang gusto nila, no? Hindi lamang yung hindi lamang yung Itali ang isang kamay ng boksingero sa labanan, kundi talagang tanggalin yung kalaban. Walang kalaban. Yun ang habol nila. Pero papayagan ba naman ang taong bayan ang ganyang pagsasalaula sa ating demokrasya, sa ating republika? No, where we are given the freedom to choose our leaders. Opo, siguro Sir Lito, huli na lang, ano bang inaasahan mo mamaya sa Day 5 nitong impeachment trial ni VP Sara Duterte? Magpapatuloy yung cross-examination kay Attorney Lotoc at possible ay ihaharap po yung pangatlong witness, which is si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng Vice President. Tuloy na gigisahin ng depensa, palagay ko, batay doon sa kanilang mga moves o mga ginawa nila kahapon, yung mga discrepancies nga dito sa investigation report at yung mga kakulangan ng tunay na investigasyon. Pasano, hindi naman talaga nag-imbestiga gumawa na lamang ng conclusion. Dapat din siguro malaman ng taong bayan na itong si Attorney Lotoc, kasama nitong si, anong pangalan nito? John Mark Calilong, no? Ito at isang team ng mga cybercrime division ng NBI ay nahaharap sa kaso sa ombudsman dahil sa illegal detention at parang hulidap na ginawa nila noong 2025, no? Kung saan may mga teacher na Chinese nationals na kanilang hinuli at pagkatapos ay di umano inaakusahan sila na trying to get parang yung
yung freedom o yung dinetain kasi nila itong mga ito at hinihingan ng di umano ay kung ilang bilyong piso para lamang makalabas sa detention. But that is another issue, no? Na dapat siguro ay tuunan din ng pansin mismo ng NBI at ng Ombudsman, no? Pero dito kay Zuleika Lopez, hostile witness ang hindi defense ang humingi na ito'y maging testigo, ang humingi ay ang prosecution na palagay ko gagawin nila ang lahat para i-pin down si Zuleika Lopez para makakuha sila ng again to create the impression na talagang seryoso yung di umano ay threat ni Vice President Inday Sara at pero ako naman ay kumpiyansa na kayang-kaya ng depensa na again sa cross-examination kay Zuleika Lopez ay lumabas ang katotohanan na ginipit ng todo-todo itong si Zuleika Lopez na siyang ikinagalit na rin ng ating Vice President. Opo, at lumilinaw na rin po yung mga pahayag doon, no, ng Vice Presidente na sila'y magsasalita sa right venue. Ito na ho ba yung nakikita natin? Kasi noon, kung haharap po sila sa mga pagdinig ng kamera, ay parang ginigipit po sila. Pero dito, parang malaya pong nakakapagsalita at nakakapagbigay po sila ng kontrasalaysay sa mga akusasyong ibinabato laban po sa pangalawang Pangulo. Yung ating recommendation ni Senator Joel Villanueva sa hearing na magbuo sila ng team, ginawa nila. So they will present that today. But personally, aside from listening to the report, bakit bumaksak yung bridge, I will also be focusing on kung may mga defects yung bridge, may mga palpak, paulit-ulit, may mga repair, bakit ang gobyerno pa nagbayad ng repair instead of yung contractor? So parang initially lumalabas, palpak ang pagkagawa or design, at kasalanan ng contractor at dapat gawin niya to, binayaran pa ng gobyerno, nag-alat pa ng pera, siya din ang nakakuha ng kontrata, kumita pa siya sa palpak niya. So, ito ay worse sa priniprito ka sa sariling mantika. Di ba? Prinito ka sa sariling mantika, nagka-problema, dinimanda mo pa yung nagprito sa'yo, kumita ka pa ulit. Di ba? Ang tumbok lagi ika-4 na araw ng Senate trial pero hanggang ngayon hindi sumisipot si Vice President Inday Sara Duterte. Alam naman nilang hindi kailangang sumipot, hindi kailangang pumunta at represented nga ng defense. Pero yun kagad ang paunang salita nila, hindi na naman sumipot, no? In the same way na bakit ka naman sisipot dun sa Committee on Injustice na pinangungunahan nito si Jervil Luistro, no? Na alam mo namang unang-una hindi mo madidepensahan ang sarili mo doon, hindi ka makapagsasalita, miski mga abogado mo hindi makakapag-cross-examine ng mga testigo nila, no? Na puro naman kapalpakan ang ginawa. Yung si Ramil Madriaga na ewan ko sa nilang dinampot yung halata, bistado, maski sino ang nanonood na nagsisinungaling ng katakot-takot, no? So, sa tamang panahon, siguro, depende sa pag-estima ng defense, kung kinakailangan nilang iharap si Vice President Inday Sara, siguro haharap. Pero, malinaw sa rules of the Senate trial na walang compulsion na pumunta doon o tumistigo o miski magpakita man lamang si Vice President Inday Sara. Opo. Siguro huli na lang, sir, dito. Ano ba dapat tingnan ng publiko? Sabi mo kanina, yung ibang media, iba-iba po yung pinapalabas. So, ano ba dapat ang bantayan? Ano ba dapat ang tingnan ng publiko pagdating po itong impeachment trial? Alam natin, information overload, no? Pero bilang gabay sa ating mga kababayan, paano po nila dapat tingnan itong impeachment trial ng pangalawang Pangulo? Pinakamagandang sabihin sa taong bayan, sa kanilang pakikinig, sa kanilang pagmamasid, no, ay ihambing nila kung paano pinipersecute si Vice President Inday Sara. Sabihin na nating halimbawang may mga pagkakamaling nagawa, no, na sa tingin ko nga ay conspiracy, sinet up siya, no, compared dun sa pagkalaki-laking mga
pagnanakaw, no, na ginawa sa kabangbayan ng kasalukuyang administrasyon at mga alipores nila. How do you compare 125 o 112.5 plus 500 million na hanggang ngayon ay wala pang final COA report, no? Compared to kitang-kita natin yung mga ghost projects at yung mga substandard projects na wika nga ni Congressman Egay Erice sa kanyang pag-estimate sa 3 taong budget ay umabot ng 1.8 trillion pesos ang winaldas. No? Magkano dyan ang pumasok sa kung kani-kaninong bulsa? Yan ba ang gusto nating kampihan? Yan bang mga taong yan na ngayon umuusig kay Vice President Inday Sara? They're not coming to court with clean hands sapagkat sila ang pinakamarumi dito sa ating corruption scandals. No? Sila pa usig dito sa ating Vice President na wala namang kapangyarihan na gaano sapagkat siya ay spare tire lamang. No? So malinaw na malinaw. Talagang ang gusto lamang nila ay mawala siya sa eksena para sa 2028, happy days are here again para sa mga kawatan, para sa mga mandarambong sa ating bansa. Handa at hindi natatakot si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dumalo bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Martes, July 21. Ito ay sa kabila ng babala ni Senator Judge Pia Cayetano na posibilidad na makontempt ito dahil sa umunoy intimidation o pananakot at pagtatangkang mabawasan ng ilang senator judges. Matatandaan na naging mainit ang usapin matapos ihayag ng NBI Director na magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay sa issue noong 2019 SEA Games. Kung saan, aabot umano sa 10 billion pesos ng pondo na galing sa budget insertion ang inilaan para sa pagpapatayo ng sports complex sa New Clark City sa Tarlac. Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya. Kasi mas maganda naman nga, pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. Itinanggi ni Matibag na timing sa kanyang pagharap sa impeachment court ang gagawin nilang investigasyon at iginiit na ginagampanan lamang niya ang mandato ng NBI na pag-iimbestiga sa mga katiwalian. Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung i-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihinto na yung ating mandato? At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Bagaman handa at hindi natatakot, nananawagan pa rin ang NBI Director sa Senator Judges na gawing patas ang pagdinig. Yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Samantala, dumepensa rin ang NBI chief sa inihayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano patungkol sa proposed NBI Academy sa Clark. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Oh, would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. Kasi malabo naman yun na magkaroon na ng contractor dahil yung lupa nga hindi pa naitatransfer sa amin Wala pang ang plano So hypothetical yun para maintindihan ng tao. Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 Organizing Committee of the Southeast Asian Games. May I maybe
in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that Senator proceeding. Judge Cayetano may make his manifestation. For the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media. He has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpi ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yun. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Diba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative. And we resolved it. So, aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after, during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So, 21 na lang kami ngayon eh. So, 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure, but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi, kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest
SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time. And this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at
what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta eh. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? PM. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Mataas na yan, susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her. Ano hong masasabi po ninyo? Initial o unang assessment po ninyo sa day 4 ng impeachment trial, lalo na po itong ikalawang testigo po ng prosekusyon. Una-una ako'y nagpapasalamat sa SMNI, sa DZAR, sa inyong pag-anyaya kasi kanina pinakikinggan ko yung inyong news reports at compared do sa mga napakinggan ko kagabi, galing do sa mga tinatawag nating traditional media o yung ang mga nagmamay-ari ay yun ding mga nagmamay-ari ng mga pinakamalalaking negosyo dito sa Pilipinas, kayo'y balansyado. You showed also the questions of the senator judges as well as the defense panel. Samantalang yung iba kagabi puro lamang yung mga questions ng prosecutor at halatang halata mo na slanted yung kanilang pagbabalita. Na hindi tuloy makuha ng ordinaryong mamamayan na nakikinig doon sa kanilang mga istasyon yung talagang nangyari doon sa hearing kahapon, no? Kaya't ako'y nagpapasalamat at ako'y binigyan naman ninyo ng pagkakataon na makapulong kayo ngayong umaga. Opo. Thank you, Sir Lito. Ano yung masasabi po ninyo na doon sa naging cross-examination na pinuntirya po ng depensa yung mga dokumento na discovering may mga discrepancies, may mga baga hindi naaayon, no, sa timeline? At sabi typo. Sa inyo pong pananaw, gaano ho ito kabigat o para po sa isang prosekusyon o sa depensa man ang ganitong ipinapakita na isang testigo po sa impeachment trial? Kung ang mga itong sila Lotok at sila ano pangalan no isa Kalilong Yes. no? O yung kanilang grupo ay nagkataong ang boss nila ay si dating PNP Director General, PNP Chief Ping Lacson, tatawaging Islapi yung kanilang report. Ganyan din ang ginagamit na description, hindi lang ng mga pulis, kundi pati ng militar. No? Islapi, ibig sabihin, basura yung kanilang investigasyon.
in such a high-profile case, hindi naman ito, miski na ordinaryong tao halimbawa, ang iyong iniimbestigahan, dapat tama lahat ng iyong sinusulat. Ini-inspeksyon mo ang bawat linya ng iyong report at iyong affidavit. Ito, Vice Presidente ng Pilipinas. At pangalawa, napaka-high profile nitong case. Buong Pilipinas alam itong kasong ito. Pagkatapos, ang dami mong pagkakamali. Unang-una na lamang, natatandaan nyo kahapon, nirush nila yung kanilang investigation report. Pagkatapos, hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya, na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango. Abogado pa. Mataas na yan. Susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning, meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her, no? Miski sinong piskal itatapon ito, kaya nga miski DOJ napahiya Kasali rin naman ng DOJ dyan sa pagdiin kay Vice President Inday Sara, pero miski sila napahiya doon sa unang report kaya ibinalik at humihingi ng additional evidence. Opo. At bukod pa dyan, Sir Dito, madagdag ko lang din, yung pag-amin po ng, ni Attorney Lotok na gumagamit po sila ng templated na mga affidavits o template affidavits na may magkakahawig po, no? Na maling spelling, na discovery po yan. Tulad po nung yung mama na sinasabi po doon sa affidavits para po sa iba't ibang agents. Sa tingin po ninyo, ito po ay minadaling demolition job o talagang standard operating procedure na ng ahensya? Ang lahat ng ito ay demolition job. From the very beginning, ito'y matagal ng pinlano. It is a conspiracy from the very top of government. No? Mag-umpisa doon sa pag-alok ng confidential funds galing sa Office of the President, tinransfer sa Office of the Vice President. Doon pa lamang, ang problema nga nito mukhang na-set up ang Vice President Sara na ang akala naman niya ay bukal sa damdamin o sa loob ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang DBM, kasama Office of the President, kasama ang ang House of Representatives ng pangalawang taon, na mabigyan siya ng confidential at intelligence funds para magamit niya upang mas mabuti niya, mas maigi niyang mapadala ang kanyang mga serbisyo sa ating taong bayan. Pero ito'y mukhang na-trap siya. At kaya alam na alam nila ang plano at talagang conspiracy from the very top. Kanya sinundan ito ng mga Quadcom, ng public accountability hearings na nakita rin naman natin na napaka one-sided. Dumating dun sa talagang iniipit ang Office of the Vice President at ang DepEd to the point na ikaw man ang nasa lugar ni Vice President Inday Sara, halatang halata mo na persecution ito, this is an inquisition. Parang nung panahon ng Kastila, nung panahon ng mga hari at reyna sa Spain na ini-inquisition ng mga Hudyo, ini-inquisition ng mga hindi naniniwala sa simbahang Katoliko, no? Ganun na sistema Kaya talagang nirarush pa nila yung investigation. Isipin mo, November 23 ng madaling araw nang magsalita si Vice President Inday Sara, yung bugso ng damdamin niya, yung galit niya dahil sa nais na ilipat ang kanyang Chief of Staff na babae pa man din mula sa House Detention Center to the Women's Correctional sa gitna ng gabi, no? O sa madaling araw. So, talagang sinadyaan lahat ng ito, no, para mapikon, magalit, no?
Vice President Inday Sara at magkaroon sila ng dahilan para i-trigger yung first impeachment complaint na ginawa February 5. So minadali yan from November 23, 24 all the way to the Christmas vacations all the way to January 30 yung first affidavit or IDF. Opo. At nanindigan pa itong si Attorney Lotok na may real and actual threat nga daw. Umano itong banta ni VP Sara, gamit daw yung 4 na batayan, yung kanyang manner, yung kanyang literal meaning, yung toxic relationship at yung nature ng kanyang instruction, Sir Lito. Pero dapat ba sa mata ng publiko, dapat bang paniwalaan ang mga ganitong mga sinasabi ng testigo kung kulang o baga may error, may typo error, mali-mali yung mga petsa at hindi pa masyadong hindi may personal na hindi pa nga alam niya kung ano yung talagang kumpletong detalye ng ginagawang investigasyon doon sa ibang mga media. Sa inyo pong pananaw, Sir Lito, ano yung masasabi po ninyo? Masyadong imaginative, no? At speculative yung kanyang mga conclusions, no? Matatandaan natin na nagtanong mismo si Senate President Sherwin Gatchalian at maging si Senator Alan Cayetano na binanggit niya doon sa kanyang report yung statements ng AFP, ng PNP, ng National Security Council, pero hindi man lang niya in-interview ang mga opisyal nito. Hindi man lang niya tinanong anong findings o hindi man lang siya humingi ng tulong dito sa mga to. Meron diyang CIDG, meron diyang ISAP, meron diyang National Security Council na merong malawak ang kaalaman tungkol sa intelligence. Bakit hindi man lang sila nakipag-ugnayan dito? Kaya bistado na minamadali lamang yung report dahil nga planadong-planado yung first impeachment complaint na ngayon ay inulit sa second impeachment complaint, no? This is a setup. Malinaw na malinaw ito, no? Opo. Sir Lito, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, doon po sa mga senator judges, papaano po ninyo tinitingnan ang kanilang mga political biases, kung meron man? Well, hindi ko nababanggitin kung sino kasi lahat naman tayo siguro nakakapakinig. Siguro may mga isa o dalawa na malinaw na may script na binabasa at mukhang nagte-text yung prosecution panel o yung mga congressmen dun sa kanilang mga kakamping senador. Pero makikita rin natin na basically open ang mind ng karamihan, no, doon sa mga nagtatanong na senator judges, no. Kaya nakapunto sila ng mga magagandang aspeto kung saan nabutasan itong testimonya nitong si Regional Director Lotok, no, na nalaman ko lamang kasi nung Sabado, nagkataong ako'y naimbita sa 60th wedding anniversary ni dating Mayor Lito Atienza at ang nakaupo ko sa lamesa ay puro mga pari, no? Mga pari ng simbahang Katoliko kasama si Bishop Bacani. At doon ko lang nalaman na ito palang prosecutor yung lead prosecutor dito sa article na ito, si Attorney Ligutan, ay classmate ni Jude Asidre ng Tingog Party List, no, na bata ni Speaker Romualdez. At kahapon do sa pagpapalit nila kasi yung isa doon sa mga nasa lamesa namin, classmate niya sa seminaryo. Classmate sila sa seminaryo. Si Asidre siya at saka itong si Ligutan. Pagkatapos, ito pala si Lotok ay nagkaroon din, taga-waray-waray din. I'm not making any. Binanggit ko lang ito just to show na siguro nga talagang planadong-planado ito. Pati yung mga cast of characters, wika nga, puros mga taga isang lugar lamang. Ano? But the point is,
palagay ko unti-unting nabubuksan ang pananaw ng ating mga senator judges, no, dito sa napaka-damaging na testimony nitong si Lotok, Attorney Lotok, no, para nilang makita na talagang mukhang sinet up lamang si Vice President Inday Sara Duterte rito at wala talagang malinaw na basihan para sabihin siya ay inciting to sedition. Napakabigat nun para mo maano sa ganyang klaseng investigasyon. At pangalawa, yung grave threats, no, which constitute, according to the prosecution, an impeachable offense. No? Sir Lito, si Admar po ito, magandang umaga. Magandang umaga Mapapansin po sa iyo, natin, every panahon ng kampanya during sa pagsasalita ng mga politiko, hindi po ba hindi rin may iwasan itong mga ganitong mga banta-banta na, alam niyo na, pagkalaban sa mga politika, pang-bluff, lalo na pag may narinig ka na banta, iba-bluff mo rin siya. Kasi meron din akong nababasang mga komento po na kung sadyang gustong i-assassinate ng pangalawang Pangulo, ang kanyang target, bakit niya ito isa sa publiko, Sir Lito? Tama ka dyan, Admar. At maski na ordinaryong na tao sa karsada, palagay ko, maniniwala dyan sa iyong puntong sinabi na yan. No? Kung talaga meron kang plano, bakit mo i-advertise? Bakit mo sasabihin antimano kung ano yung plano mo? Para bang yung ginawa nitong si dating nung first day ba yon o second day yata ng trial na si Attorney Lorna Capunan na sinabing balak daw nilang kuning hostile witness si Vice President Inday Sara. Kung may balak kang ganun, wag mo sabihin, imbitahin mo na lang, humingi ka na lang ng subpoena ad testificandum, no? Kaya yun ang problema sa mga tao na nauunang daldal kesa sa pag-iisip na malalim na pag-iisip at pagsusuri, no? Talagang kung sa inaaksaya ng mga ito ang panahon ng buong sambayanan na dapat ay nakatuon sa mga pang-araw-araw na problema natin. This is all toxic political noise, no? At paalala ko lamang sa ating tagapakinig na matatandaan niyo siguro na si Bongbong Marcos, mismong presidente, nagsabi noon na this impeachment will not do any good for a single Filipino. Di ba meron siyang sinabing ganon noon na ayaw niya raw, kesyo hindi niya raw gusto itong impeachment. Samantalang ngayon, malinaw na malinaw, nagsisinungaling silang lahat. Opo, at batay nga dito sa impeachment law natin, no, sa 1987 Constitution, yung accountability of public officers, sinasabi nga dito na ang pwedeng kaharapin ma-i-impeach ang isang impeachable official kung meron siyang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other crimes, or betrayal of public trust. Parang hindi ata na isaklaw itong Article 4 na ito sa high crimes, kundi ako nagkakamali kundi doon sa betrayal of public trust ata. At marami akong nakakapanem din ng mga abogado na kung simpleng ganyan lang, dapat nalahad na lang dito sa 1987 Constitution na pati na lang yung mga common crimes. Kasi specific naman dito yung yung mga talagang dapat na ma-convict siya or meron siyang kasalanang nagawa. Wala naman po yung mga, halimbawa, yung sinasabi rin nilang grave threat. At sabi nga ng depensa, sampahan na lang siya ng kaso sa RTC or MTC kung sino bang nakakasaklaw nito. And to take note, mahigit 1 taon na naisubmit yung kanilang resulta ng kanilang investigasyon sa DOJ at hindi pa ito umusad sa korte, Sir Lito. Tama ka dyan, Admar. Bakit binaliwala hanggang ngayon ng DOJ yung investigation report at affidavits nitong NBI, no? Wala pa sila isinasampa unless this is all part of
a plan na talagang impeachment ang gagamitin. Hindi yung papanagutin si Vice President Inday Sara for grave threats, kundi gamitin ito, i-elevate ito sa impeachment trial dahil ang kanilang gusto lamang mangyari ay ma-disqualify siya na tumakbo sa 2028 presidential elections. Dahil sa malakas ang kanyang mga popularity, hanggang ngayon mataas ang kanyang popularity numbers, samantalang pabagsak ng pabagsak ang popularity at approval at trust rating ni Pangulong BBM. So talaga ang intention lamang ay mawala siya sa eksena, no? In the same way na inalis nila rito si Pangulong Rodrigo Duterte at itinapon doon sa ICC na labag sa sarili nating batas maging sa mga patakaran ng ICC, no? So all of this is political. Yun na nakakainis dito sa mga nangyayari sa ating bansa, Admar, no? Isinasakripisyo ang kalagayan ng ekonomiya, ang kalagayan ng bawat isang mamamayan para lamang sa politika, para lamang manatili sila sa kapangyarihan at manatili rin sila sa pagnanakaw sa kabangbayan. Opo, dito naman po sa pagbabatay, kung pagbabatayan po natin yung mga sinasabi ng mga witness, yung mga nasa prosekusyon, lalo na yung mga aligasyon or mga pumupuna dito sa pangalawang Pangulo, may isasantabi ba natin na wala talagang kamay ang ehekutibo, lalo na ang Pangulo, sa mga kasong kinakaharap ng pangalawang Pangulo? Now, parang ginagawa naman nila tayo mga tanga para mangyari ito. Unang-una, dun sa unang impeachment trial, sino unang-unang pumirma? Anak ng Pangulo. Sino huling-huling pumirma? First cousin ng Pangulo, noon ay speaker pa. Pagkatapos dito sa pangalawang impeachment trial, kitang-kita naman natin dun sa ginawa parang mini trial nitong si attorney Congresswoman Jervy Luistro. Kitang-kita naman natin kung paano pinatakbo yung investigasyon, no, yung preliminary investigation, so-called, doon sa Committee on Justice. Na ngayon ay mas marami ang pumirma, 257 ba o something like that, no? 257 na batay sa mga sinasabi ng kapwa congressmen nila katulad ni Congressman Egay Erice ay mukhang may pabuya para ka pumirma, no? At yun na nga, na-discover na natin yung flood control projects, no, noong 2023, 2024 and 2025 budgets. Siguro ngayon farm to market roads naman ang paggagalingan ng kanilang mga pabuya, no? This has become so much of a criminal conspiracy against the interests of the Filipino people. Opo, agad po na depensa ng administrasyon ay walang halong politika ito, lalo na yung mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, nagiging kritiko ng administrasyon na maraming kinakaharap na kaso, nakakulong na ngayon, meron pang bantang ikukulong yung iba, pero sasabihin ng administrasyon, lalo ng Malacanang, na walang halong politika ito. Paano maging kapanipaniwala ang ganitong pahayag po, Sir Lito, sa mga pangyayari po ngayon para paniwalaan natin sila na walang halong politika at nagkataon lamang ang lahat? Unang-una, nakita natin kung paano si presiding officer, Senator Chis Escudero, ay sinabihan inakusahan na hindi lamang doon sa nitong si Yusek Romy Bernardo na ngayon ay state witness, no? At na-implicate din doon sa mga sinabi ng mga Marines, ex-Marines, ex-sundalo tungkol sa mga delivery ng maleta, no? Na tinakot at nung bumigay, ngayon ginawa pang presiding officer. So meron ka ng presiding officer na bagamat so far, dahil matalino naman yan, bigay na natin sa kanya yon kay Senator Chis Escudero at magaling na mga abogado yan. Pero at the end of the day, hindi mo matatanggal yung duda o yung agam-agam na kasi merong sword of Damocles over his head. Ganon din si Senator Joel Villanueva.
Sabi ng ombudsman, sa loob ng 2 linggo, magsasampa na kami ng kaso. O 2 buwan na po ang dumaan sa ombudsman Boying Rimulya. 2 buwan na po. O, nasan yung kaso? Pero in the meantime, tumalo na doon sa kabila. No? Si Senator Marcoleta, walang kakwenta-kwentang kaso na ginawang plunder, imbis na graft. No? Kitang-kita natin na talagang they will move heaven and earth, wika nga, para lamang matanggal sa pagka-vice presidente si Vice President Inday Sara. Kaya ito'y magtatagal pa ito at in the meantime kung ano-anong kabulastugan ang ilalabas nila, maaring yung mga iba ay hinahanapan pa nila ng ebidensya. Hanggang ngayon ay nag-fishing expedition pa sila para lamang siraan ang siraan. Kasi double prong dito, Admar. Kung halimbawa ang ating mga senator judges ay hindi bumoto for conviction, no, dahil 16 votes ang kinakailangan to convict at hindi nila maabot yung 60 na yon, gagamitin nila itong mga buwan na darating ng investigasyon para siraan ang siraan si Vice President Inday Sara, katulong ang media na kakampi nila, no, para nga ang lumalabas lamang sa mga ibang media liban na lamang dito sa SMNI at saka sa Net25 ay islanted para ikondena in the public eye itong si Vice President Inday Sara. Napaka-unfair ng ginagawa. Ang politika dapat merong tawag sa Kastila, hugar limpyo yung patas na laban. Dito sa gobyerno natin walang patas na laban Everything is always one-sided. Opo, at nakikita nyo rin po ba, Sir Lito, na sakaling i-impeach nila ang pangalawang Pangulo, lilipat na sa kanila ang mga supporter ng pangalawang Pangulo kung sino man yung kanila pong magiging pambato, o baka naman, under pa rin ni Vice President Sara Duterte, mga galing sa suporta niya, doon lilipat yung mga supporter niya. Primero sa tanan, Admar, kitang mga Bisaya, kitang mga taga Mindanao, dili man kita mo uyon sa kining mga gihimo nila kontra kang Inday Sara. That is 33.5% of the vote. Hindi ko pa binibilang ang mga Bisaya at ang mga taga Mindanao na nakatira sa Luzon. No? Yun hindi matitinag yon sapagkat nakita nila, no, kung paano inapi ang kalahi kaya na sabihin na natin kapwa nila Bisaya at kapwa nila taga Mindanao na si Inday Sara, at maging ang siguro hindi ako nagkakamaling sabihin na ang Pangulo na pinakamahal ng taong bayan, hindi lamang ng Bisaya at Mindanao, kundi pati ng mga taga Luzon at taga NCR, na kanilang sinuko, itinapon, ikinidnap at pinadala dun sa Den Haag. Hindi kayang makalimutan ng taong bayan ang ganyang kalalang kasamaan. Opo, dito naman po sa nakatakdang SONA ng Presidente, ano po kaya sa tingin ninyo, sa assessment po ninyo sa nakalipas na isang taon, na ang kanya pong ipagmamalaki? Well, balita ko unang-una, inumpisahan niya itong rigodon o pagtanggal ng ilang mga opisyal sa kanyang kabinete na bagamat sangkot sa mga kung ano-anong akusasyon ng katiwalian ay hindi tinatanggal kundi pinagre-resign dahil may sakit o kaya nire-recycle, no? From one position to another position. Sasabihin niyang paglilinis ng pamahalaan yan, good governance kuno. No? Pangalawa, siguro, at ito'y mga bali-balita na nasasagap natin, meron daw mga ilang congressman na sasampahan ng kaso ng patungkol dito sa flood control scandal para naman hindi kahiya-hiya na ibalik sa kanya yung kanyang mga katagang mahiya naman kayo na binitiwan niya noong nakaraang SONA. So, but all of this is optics. Lahat ito ay kunwari lamang. Isipin mo nga, yung secretary ng DPWH gagawing state witness. Saan ka nakakita? Yung taong pumirma ng kontrata, yung nagpabid ng kontrata, yung nagbayad sa mga kontraktor, gagawin mo state witness. Lokohan lahat ito, Admare. Kaya nga, kung basta natatawa na lamang tayo kuminsan sa kanilang ginagawa.
pero halatang halata eh, no? Opo. Ewan ko kung ano sasabihin niya sa susunod niya zona. At ano'y pagmamalaki niya. Wala namang, ayan, dito pa lang sa Quezon City, sa Manila, nagbaha-baha na naman. Sa Bulacan, bumalik ang baha. Sa Pampanga, nagkaroon ng landslide sa Davao Occidental, sa Panay, kung saan-saan. Ano? Nasaan yung mga proyektong pinagmamalaki nilang 5,500 flood control projects? Opo, meron pong inilabas sa ang SWS na survey na mula -15 naging -7 ang net satisfaction rating, pero negative pa rin po. Mas marami pa rin po yung hindi satisfied sa pamumuno kumpara doon sa satisfied. Anong basa niyo po rito, Sir Lito? Alam mo, Admar, dapat malaman ng taong bayan na yung pagsa-survey, hindi ibig sabihin na gumawa ka ng let's say 1,200 or 1,800 respondents nationwide ay lahat ng probinsya o lahat ng rehiyon ay nasa survey. So for instance, pag sinabi mong Kabisayaan, sa unang survey pwedeng doon ka mag-survey sa Cebu City, halimbawa sa Tacloban, no? Sa susunod na survey, para yan Tampiolo, inililipat, mapupunta naman sa Iloilo, sa Bacolod, ganyan yan eh, no? At kung kakargahan mo yung halimbawa, yung Ilocos, dadagdagan mo ang isa-survey mo doon, hindi naman nalalaman ng taong bayan kung paano talaga yung mechanics ng pagsisurvey. Kaya kung matatandaan mo noong 2025, lahat sila, Pulse Asia, SWS, WR numero, ano pa ba yun? Kung sino-sino pa, Tangere. Lahat sila, ibang-iba ang kanilang naging prediction ng survey compared sa naging resulta. Ang tumama lamang si Malutikia, yung kanyang publicus. Di ba? Na sinabi niya kung sino ang mananalo at sino matatalo doon sa senatorial survey. Siya lamang ang tumama. Hindi ko pinagbibintangan ng bias ang mga yan. Ang sinasabi ko lamang, hindi mo kayang kunin ang pulso ng buong bansa, no? You can only estimate, you can only approximate. Kaya kung sinasabing -7 na ngayon, dati -25 ba o -15, ngayon ay -7, maaring yan ay dahil napunta halimbawa ang Visayas sa Tacloban, sa Waray-Waray. Napunta, mas madami ang napuntang, nagkaroon ng respondents na galing sa Kabikulan o kaya ay sa Ilocos, no? So we have to take all of these surveys with the grain of salt, no? Ang malinaw na malinaw, palagay ko naman lahat ng tao ngayon ay nakakaranas ng hirap, ng gutom, na hindi magkasya yung kakarampot nilang kinikita, samantalang pataas ng pataas ang presyo na wala namang magawang solusyon ang pamahalaan. O ngayon, pumutok na naman yung Iran. Nagbobombahan na naman sila doon. Sa isang linggo, tataas na naman ang presyo ng gasolina. Mano bang tulungan naman ng gobyerno ang taong bayan? Bawasan man lamang yung VAT o yung excise tax na pinangako, hindi rin naman ginawa, no? Para man lamang mapaibis na, medyo makabawas naman, no, sa gastusin ng taong bayan at sa pagtaas ng presyo ng pangunahing mga bilihin, no? Wala eh. In essence, this is a government that can be characterized as 1, overspending, 2, overtaxing, 3, overborrowing, and 4, overstealing. Uulitin ko, overspending, overtaxing, overborrowing, overstealing. Yan ang pamahalaan na ng ating liderato sa kasalukuyan. Opo, at kung pagbabatayan ito pong assessment natin ninyo, Sir Lito, sa performance ng kasalukuyang administrasyon, lalo na ang Pangulong Bongbong Marcos, kung meron po siyang i-endorso for 2028, may bigat ba ito? May dating ba ito? Dapat bang makakuha ang isang nag-aasam na tumakbo sa darating na 2028 election ang endorso ng isang Marcos Jr.? Yan ang malinaw na magiging kiss of death. Kanya nga ang solusyon nila,
tanggalin ang kalaban, no? Ang gusto nila, no? Hindi lamang yung hindi lamang yung itali ang isang kamay ng boksingero sa labanan, kundi talagang tanggalin yung kalaban. Walang kalaban. 'Yun ang habol nila. Pero papayagan ba naman ang taong bayan ang ganyang pagsasalaula sa ating demokrasya, sa ating republika? No, where we are given the freedom to choose our leaders. Opo, siguro Sir Lito, huli na lang, ano bang inaasahan mo mamaya sa Day 5 nitong impeachment trial ni VP Sara Duterte? Magpapatuloy yung cross-examination kay Attorney Lotoc at possible ay ihaharap po yung pangatlong witness, which is si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng Vice Presidente. Well, unang-una, patuloy na gigisahin ng depensa, palagay ko, batay doon sa kanilang mga moves o mga ginawa nila kahapon, yung mga discrepancies nga dito sa investigation report at yung mga kakulangan ng tunay na investigasyon. Basano, hindi naman talaga nag-imbestiga gumawa na lamang ng conclusion. Dapat din siguro malaman ng taong bayan na itong si Attorney Lotoc, kasama nitong si, anong pangalan nito? John Mark Calilong, no? Ito at isang team ng mga cybercrime division ng NBI ay nahaharap sa kaso sa ombudsman dahil sa illegal detention at parang hulid up na ginawa nila noong 2025, no? Kung saan may mga teacher na Chinese nationals na kanilang hinuli at pagkatapos ay di umano inaakusahan sila na trying to get parang yung freedom o yung dinetain kasi nila itong mga ito at hinihingan ng di umano ay kung ilang bilyong piso para lamang makalabas sa detention. But that is another issue, no? Na dapat siguro ay tuunan din ng pansin mismo ng NBI at ng ombudsman, no? Pero dito kay Zulaika Lopez, hostile witness ang hindi defense ang humingi na ito'y maging testigo. Ang humingi ay ang prosecution na palagay ko gagawin nila ang lahat para i-pin down si Zulaika Lopez para makakuha sila ng again to create the impression na talagang seryoso yung di umano ay threat ni Vice President Inday Sara at pero ako naman ay kumpiyansa na kayang-kaya ng depensa na again sa cross-examination kay Zulaika Lopez ay lumabas ang katotohanan na ginipit ng todo-todo itong si Zulaika Lopez na siyang ikinagalit na rin ng ating Vice President. Opo, at lumilinaw na rin po yung mga pahayag doon ng Vice Presidente na sila'y magsasalita sa right venue. Ito na ho ba yung nakikita natin? Kasi noon, kung haharap po sila sa mga pagdinig ng kamera, ay parang ginigipit po sila. Pero dito, parang malaya pong nakakapagsalita at nakakapagbigay po sila ng kontrasalaysay sa mga akusasyong ibinabato laban po sa pangalawang Pangulo. Yung ating recommendation ni Senator Joel Villanueva sa hearing na magbuo sila ng team, ginawa nila. So they will present that today. But personally, aside from listening to the report, bakit bumaksak yung bridge, I will also be focusing on kung may mga defects yung bridge, may mga palpak, paulit-ulit, may mga repair, bakit ang gobyerno pa nagbayad ng repair instead of yung contractor? So parang initially lumalabas, palpak ang pagkagawa or design, at kasalanan ng contractor at dapat gawin niya to, binayaran pa ng gobyerno, nag-alat pa ng pera, siya din ang nakakuha ng kontrata, kumita pa siya sa palpak niya. So, ito ay